We need you here Alora, Elwood told to me. Yeah, alam ko naman yan, may pagkamulat na boses kong sinabi. Hey, are you alright? Mukhang napapabayaan mo yata ang sarili mo. Napailing ako dahil mas bumaba ang boses nito nang magsalita. Ayos lang ako Elwood, I harshly said, pinigilan ko rin ang pag-ubo. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ko. Pinipilit ko lang na pumasok sa opisina, kahit na may lagnat ako. Narinig kong nagpakawala ito ng mabigat na paghinga, kaya napaangat ako sa sala set na kinauupuan ko. You're lying, pagkumpirma nito. I'm fine, I swear, ulit ko, ngunit hindi ito sumagot. I sighed frustratedly and lolled my head at the sofa. Pakiramdam ko ay mas tumataas ang lagnat ko dahil sa pangungulit nito. Tell mom, I'll be home next week. Make it early as you could. Nauubusan na ako ng idadahilan kay tita. Elwood sounded desperate, kung hindi ko lang rinig ang malakas na tugtog mula sa kanyang background, ay iisipin kong seryoso ito. Titignan ko kung papayagan ako ng boss ko. Here we go again? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tigilan mo na yung kalokohan mo? Why don't you ask Attorney Sanchez regarding this matter, para wala ka ng problema? Umiling ako ng sunod-sunod. Alam kong una pa lang ay hindi na ito pabor sa plano ko, at napipilitan na lang itong sakyan ang gusto ko, dahil sa pakiusap ko sa kanya. You know I can't do that Elwood, wala pa siyang maalala. Hindi dahilan yan para hindi siya bumalik sa'yo. You're the legal wife, hindi pwedeng habang buhay siyang ganyan, at talikuran ang responsibilidad sa iyo bilang asawa niya. He can't play around and acting like nothing's happened. Hindi ako nakasagot, tuluyan na akong nahiga sa malambot na sofa at pumikit ng mariin. If I were you, I will file a case against him, he said seriously. Enough, hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na babalik siya, at tuluyan na akong maaalala. Buo ang loob kong sinabi habang sapo ang ulong masakit. He let out a sigh over the phone, kaya umangat ang labi ko. Kailan ba ako hindi nanalo dito pag nagtatalo kami? I always make an excuse and fight what I think is right, pero alam kong pinagbigyan lang niya ako ngayon. Take your med, and I'll call you later when I got home, aniya, na sa tono ng pagsuko. I end up the call matapos kong ibilin dito na mag-ingat sa pag-uwi. Tumayo na rin ako para umakyat, at magpahinga na sa sariling silid. Mag-iisang linggo na rin mula nang umalis ako sa poder nila Alessandra, at naninibago pa rin ako sa pananatili sa inupahan kong apartment. Labag man sa loob ko ay wala na akong nagawa. I felt sad about it. Nasanay na akong umaga pa lang ay kumikilos na sa bahay, kung noon ay hindi ako sanay sa hirap ng trabaho, ngayon ay hinahanap-hanap na ito ng aking katawan. Hindi gaya ng sa opisina na maghapon lang akong nakaupo, at naghihintay ng utos ni Gab. Pinasya ko ng matulog, hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko kanina pa. Pinilit ko lang talagang pumasok ngayong araw. Gustuhin ko man umabsent ay hindi maari, dahil sa tambak na trabaho sa opisina. Gab and I haven't talked that much after that incident. Kakausapin lang ako kung may ipapagawa o iuutos, madalas din itong nasa labas ng opisina, para makipag-meeting sa mga investors and client. Pag tumawag ang client natin from Queenstown sabihin mo, I'll be on my way to our meeting place, utos nito ng lampasan ako para lumabas ng opisina. Sir, maagap kong tawag dito na lumingon sakin. I stunned for a bit seconds, ngayon ko lang ulit kasi nahuli ang mailap nitong mga titig. Tila nagsikip ang paghinga ko, ramdam ko din ang malakas na pintig ng aking puso, kasabay ng pag-iinit ng ilalim ng mga mata. What? His voice sounded irritated, nang hindi ako makapagsalita. Miss Gonzalez wants to talk to you. I mutter under my breath, ramdam ko pa rin ang paos kong boses. She's on the phone right now. Naglakad ito ng marahan palapit sa harapan ng desk ko. Mabilis ko naman inabot dito ang cordless phone sa kanya, ngunit aksidenteng dumaplis ang daliri nito sa aking mainit na palad. He gave me a quick glance that made me gasp. Kaya mabilis akong nagyuko at naupo, pilit na pumapakalma ang kabadong puso. Binalik ko ang pansin sa aking ginagawa,
ngunit hindi ko mapigil ang ibalik dito ang tingin maya't maya. Ilang minuto pa ito mula sa distansya, habang kausap ang isa nitong kliyente. Bakas ang ngiti nito sa labi, habang marahang naglalakad. I stopped and stared at him for a while, hindi namamalayang nakasandal na lamang ako sa aking office chair. As he turned his eyes at my direction, my heart pounding fast, I really felt hot. Hindi ko maintindihan kung dahil ba to sa lagnat ko, o dahil sa nakakapaso niyang mga titig. Pag dumating si Miss Gonzalez, papasukin mo sa opisina ko. I'll be back in a minute, aniya na sumulyap muna sa kanyang relong pambisig, bago lumipad ang tingin sa akin. Yes sir, I almost whispered to him. Tumalikod na ito sa akin, ngunit agad ring pumihit paharap. I nervously laid back against the chair, because of his quick action. He looked intently into my eyes, while his both hands eased at my table. I moved to my seat but he leans in, his large hand touches my forehead. The skin bore a marks of years of hard work. The veins and tendons on the back of them were prominent. Did you take your medicine on time? He asked me slowly. Tumango ako dahil hindi ko magawang magsalita pa. Paano niya nalamang may sakit ako? Wala na ang palad nito sa aking noo, pero pakiramdam mo ay mas lalong tumaas ng lagnat ko sa init ng kanyang palad. Pwede ka nang umuwi, ibibilin ko na lang kay Sarah ang pagdating ni Risha, aniya sakin. Agad na nagangat ang tingin ko dito matapos ay nag-iling, ayos lang naman ako, kaya ko pa ang magtrabaho. I said in my hushed voice. He studied me for a long moment. Before he let out a breath, kanselahin mo na ang mga natitira ko pang meeting. Tuldok. I'll be back in a minute, aniya sakin bago mabilis akong talikuran. Naguguluhan man ay ginawa ko ang inutos niya, mabuti ay lunchtime na, kaya lumabas ako para mag-order ng pagkain, at makabili na rin ng gamot sa cafeteria. Sa pinto pa lang ay nakaagaw ako ng atensyon, halos lahat ay tumingin sa akin ng matalim, habang ang iba ay tila walang pakialam. I slowly walked towards the counter to order a food. Hi, kamusta? Nilingon ko ang maliit na boses na nagsalita sa tabi ko, dahil hanggang balikat ko lang ito, ay yumuko ako para itong itiyan. Ayos naman. Wanna join us? Aniya sakin. Minuso nito ang table sa sulok, kung saan ang may pinakamaingay na lamesa. Dalawang babae pa ang naroon gaya ni Rina, at mukhang nasa late 20s na rin ang edad ng mga ito. Sige, pagsang-ayon ko matapos kong maka-order ng lunch, at makabili ng gamot. Guys, this is Alora, my newfound friend. Pakilala niya sa akin nang makalapit sa okupado nilang lamesa. Hi, I'm Zaya. A girl with a curl hair greeted me. I beamed and offered her a warm handshake, bago sulyapan ang katabi nitong may suot na makapal na salamin. Shani, nice to meet you Alora. Pakilala naman nito bago ako kawayan. Ngumiti ako bilang tugon at naupo na sa tabi ni Rina. Di ba may 2 linggo ka nang nagtatrabaho dito? Bakit ngayon ka lang yata bumaba para mag-lunch? Tanong ni Rina sa akin. Napalabi ako dala ng matinding hiya, sa totoo lang kasi ay may baon ako araw-araw, kaya hindi ko na kailangan na bumaba para mag-lunch sa cafeteria, ngayon lang ako hindi nakapagluto dahil sa masamang pakiramdam. Masama kasi ang pakiramdam ko, kaya hindi ako nakapagluto ng baon ko ngayong araw. I shyly said, tinuon ko na rin ang pansin sa kinakain. It's my choice. I want to distance myself not only for myself but for William. Ayokong may makaalam ng tunay kong pagkatao sa ngayon. Gusto kong protektahan si Gab, hanggat maari, lalo na ngayon nasa publiko kami. Masarap naman ang pagkain dito Pang high class nga ang luto ni Aling Dollar, Shani told me. While chewing the food in her mouth, mukhang masarap nga, pagsang-ayon ko dito. By the way, paano ka pala natanggap bilang bagong secretary ni Sir Gab? Maintrigang tanong naman sa akin ni Zaya, hindi nakaligtas sa akin ang pilya nitong ngiti. Kasambahay nila ako before. What? No way. Halos sabay-sabay nilang reaksyon sa akin. Puno naman ng pagtataka ko silang sinulyapan para matigilan, dahil sa tila hindi na ito magkandatuto sa kanilang pagkakaupo. What is it feeling na makasama sa iisang bahay ang isang Gab Rockwell? Zaya asked me excitedly.
Heat rushed up on my both cheeks, gaya nila ay hindi ko na naitago pa ang pamumulan ng mukha. Ayos naman, mabait si Gab, hindi ko napigil ang ngumiti, habang sinasabi yun, hanggang sa tumili na sina Cheney at Zaya, dahilan para makaagaw kami ng atensyon ng ibang kumakain. Girls, ano ba? Wag nyo naman ipahalatang patay na patay kayo sa boss natin. Suwi dito ni Rina habang pinandidilatan ng mata ang dalawa. Wag kang ang owe dyan, alam naman naming si Sir Mark ang type mo at hindi si Sir Gab, pag-irap dito ni Zaya. Agad naman tumiklop mula sa pagkakaupo si Rina, at hindi na nakapagsalita pa. Tell us more about him, mas hot ba siya pag nakapambahay lang? Zaya asked me again. I bit my bottom lip. Agad na nag-flashback sa isip ko ang mga araw na nilagi ko sa mansyon, ipinikit ko ang mga mata, his steamy hot body, his big torso and his broody chest, lahat ng iyon ay malinaw pa sa aking isipan. His voice rummaging all veins in my body. He's intense, ruthless with a good heart, short and strong, at kung paano mamula ang puso ko kada magtatama ang mga mata namin. Hoy kayo ha, mamaya may makarinig sa inyo, sige kayo baka bukas lang wala na kayong trabaho. Kunot-nuo kong sinulyapan si Rina na sinusuway ang dalawa. Agad din naman nagsitahimik ang mga ito, at yuko ang ulo na tinuon na ang pansin sa kinakain. I get her point pero ang sisantihin sila, dahil lang sa pinag-uusapan si Gab ay labis kong pinagtatakan. Pwede bang magtanong? Sandali muna akong lumingon sa kabilang lamesa, bago ibalik ang tingin kay Rina. Oo naman, tungkol saan ba? Aniya sakin. Tungkol sa mga naging secretary ni Sir Gab, paano sila tinanggal? No, I mean paano sila natanggal? Nag-resign ba sila? May kuryosidad kong tanong. Pansin ko ang pag-antala ng mga ito sa pagkain, sabay-sabay rin nagtinginan ang tatlo, na parang walang gustong magsalita isa man. Is it about Alessandra? I asked clearly. Ngunit tila wala pa rin nais magsalita sa mga ito, they simply ignored my question. Even their facial expression is absolutely unvarnished. I chuckled, come on, Alessandra and I are good friends. Siya nga ang nagpasok sakin dito bilang bagong secretary ni Gab. I smiled widely to give them my assurance. She's spoiled brat, Zaya commented. No, a wicked witch. Cheney exclaimed, hinubad ang salamin para ako titigan, matapos ay saka muling ibinalik mula sa pagkakasuot. Bad, is the right word to describe her. Rina bluntly said to me. Napalunok ako, hindi kaya nagkakamali lang sila ng akala. Alessandra is very sweet and loving. Kahit kailan ay hindi ko pa ito nakitaan ng pagkabayolenti. Are you sure about that? I asked her with my disbelieving look. She turned her head from side to side and lastly to my face. I chuckled again. No way, she's a lovely person, baka nagkakamali lang kayo, pagtatanggol ko dito. Siguro dahil hindi mo pa siya nakikitang magalit, Cheney mumbled to me, matapos ay sumulyap sa kabilang lamesa. Walang tumatagal na secretary si Mr. President dahil sa masyadong selosa si Alessandra, she whispered. Walang permanenteng secretary yang si Sir Gab, dahil sa kamolditahan ni Alessandra, biroin mo ha, kung ipahiya niya ang secretary ni Sir sa maraming tao ganun-ganun na lang. Even out of the country, may radar yang si Alessandra, parating nakasunod sa asawa. Si Zaya. She's right. Cheney seconded. I shook my head, hindi pa rin ako naniniwala na kayang gawin iyon ni Alessandra. Siguro nami-misinterpret lang nila si Alessandra, dahil hindi pa nila ito nakikilala. Hanggang makabalik sa opisina, ay hindi pa rin mawaglit sa isip ko ang mga narinig mula sa kanila. Kung pagbabasehan ko ang sinabi sa akin ni Mark pati na rin nila Rina, dapat nga ba akong kabahan? Natigil lang ako sa pag-iisip ng may lumapit sa akin babae. Good afternoon, I'm looking for Gab, she said with a tiny smile on her face. She's figure sat well on her thin body, her thin eyebrows is down gently to her black, bitlis leg eyelashes. Sandali ko pang pinatagal ang pagtitig dito. Her moonshadow black hair and her enticing heart-shaped lips bounced her personality. You must be Risha Gonzalez. Yes. Tumango ako dito ng bahagya, at tumayo mula sa pagkakaupo.
Please follow me inside. Pabalik na rin si Mr. Rockwell. Pakihinti na lang siya sa loob, sambit ko na at pinapasok na sa loob ng kanyang opisina. Thank you. She said to me after she shifted on her seat. Anything you want, ma'am? I asked, then gave her a smile. Water would be better, she replied. Mabilis ko itong tinalikuran, para ikuha ng malamig na tubig. Nalinggunan ko ang pagdating ni Gab, sandali itong sumulyap sa akin na hindi na nagsalita pa, bago diretsyong pumasok ng kanyang opisina. Sumunod din ako agad at bahagyang kumatok, bago itulak ng bahagya ang malaking pinto. Gab eyes shifted on me, hinihintay ang pagpasok ko. Here's your water, ma'am. Marahan kong nilapag sa lamesa ang dala kong tubig. Thank you, she said. Yumukod ako sandali para tahakin na ang daan palabas nang magsalita si Gab. Did you take your medicine? He asked with full of authority. Mabilis ang naging paglingon ko, smiled a bit at the woman in front of him. Gusto kong umaktong normal sa harap nito, ayokong may isipin itong hindi maganda tungkol sa amin dalawa. Yes sir, I almost whispered. Good, so let's start. Aniya sa kaharap na hindi na ako muli pang sinulyapan. Puno ng kaba akong bumalik sa sariling lamesa. Mabuti ay maganda-ganda na ang pakiramdam ko, nakatulong ang pag-inom ko ng maraming tubig kaya bumaba ang lagnat ko. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo, nang biglang bumukas ang pinto na siya kong ikinalingon. Agad akong tumayo para batiin ito. Take care ma'am, I sweetly said to her. Thank you. I'll expect your presence at my birthday party tonight, aniya sakin. I blinked my eyes surprisingly, ma'am. Sige, mauuna na ako, she declares and waved me goodbye. Nagtataka akong lumingon sa pintong nakasarado, at ganon na lang ako napapitlag nang tumunog ang intercom. Sir, come inside my office, sabi nito sa kabilang linya, bago niya ibaba ang tawag. Napahugot ako ng malalim na paghinga, bago itulak muli ang pinto pabukas. Gab remained seated at his chair, staring straight to my direction. Napalunok ako ng banayad, dahil sa malamlam nitong mata sakin. May kailangan po kayo sir. Pinanatili ko ang pagkapormal ng boses dito, kahit pa gusto ko ng maluso sa malamlam niyang pagtitig. Come with me tonight at the party, diretsahan nitong sinabi. Gaya kanina, napakurap ang dalawang mata ko dahil sa kabiglaan. Maging ang puso ko ay pumintig ng malakas. Don't worry, it's a business party, he maliciously chuckled to me. I'm sorry, but I couldn't. Tahasan kong pagtanggi. Bakit hindi si Alessandra ang ayain niya, para umattend sa party na yun? Again, it's a business matter, he clearly said to me. Why didn't you present your wife instead of me? His brows creased and looked at me darkly. Walang kinalaman si Alessandra dito, beside Mark and Sarah will both attend the party tonight. I sighed heavily at that. Kung hindi ko kilala si Alessandra, or ibang tao siya sa harapan ko, malamang hindi ko siya tatanggihan. But yes, he is my husband at habang sumisikip ang mundo sa pagitan naming dalawa, mas lalo kong gustong lumayo. This is what I wanted in the first place. Ang mapalapit sa kanya but not that way. I don't wanna put him into too much risk, dahil lang hindi ako makapagdesisyon ng tama para sa aming dalawa. I'm sorry, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayon. I slowly said, lower my head down, para hindi nito hanapin ang totoong sagot sa mga mata ko. I instantly flew my eyes on him, nang bigla itong tumayo para ako lapitan. I nervously took one step backward, but his big hand settling on my forehead. You seem okay, he mumbled. I bit my inner lip and moved to my sideways, to avert his gaze. Hindi ko na rin makontrol ang bilis ng pagtibok ng puso ko. I'm afraid he might hear my loud beating heart, kaya tuluyan akong lumayo dito. You are going with me, whether you like it or not, he declares. Eyes remain darker and show a sudden seriousness. My eyes widen, my heart violently beating against my chest, tila nais na nitong sumabog anumang sandali. Don't worry, we're not acting like a couple one at the party.
He chucklingly said and gave me a malicious smile. Tumiim ang labi ko at tumaas ang kilay dito. How dare him accusing me like that? I'm the one who should remind him about this. Kahit pa ang totoo ay yun naman talaga ang iniisip ko sa una pa lang. Kung pagbabasehan ko ang sinasabi nito, mukhang wala naman masama kung sasama ako sa kanya. Beside Mark and Sarah will be at the party too. Ang labis ko lang na ikinababahala ay baka may makakilala sa akin. Our family is known to be rich and popular pagdating sa business world in East Coast, hindi malayong may mapadpad doon na kakilala ako, or the worst thing is William. I really sorry, pagtanggi kong muli sa huli. Hamalakhak ito sa akin na tila bumingi sa buong opisina ang pagtawa nito, na siya kong lalong ikinabahala. I'm not asking you to accompany me. I ordered you because I said so. I'm your boss and you are my secretary. Who are you to disobey me? His voice wrenched my heart out. Napalunok ako, tila nawalan ng lakas para ipagtanggol ang sarili at nagyuko na lang. Nasaktan ako kung paano niya binitawan ang salitang yun sakin. Iyon lang ba ako para sa kanya? Wala na ba talaga siyang katiting na natatandaan sakin? Samin, he sighed heavily and reached my chin gently. Dala ng gulat ay agad ko itong tiningala ng tingin. Be my date for tonight.